Para sa video marathon na to, we will dive in a culinary travel sa probinsya ng Batangas. Mula sa pagkain ng mga lokal na kainan sa Padre Garcia, iba't ibang alamat na pagkain ng Tanawan, masasarap at pampabuhay na almusal ng Lipa, at hanggang sa iba't ibang ultimate putok-batok street food ng Malvar. At simulan natin sa bayan ng Binansagang, cattle trading capital ng Pilipinas. Ready ka na ba? Tara! Sigurado, nakarating ka na ng Batangas, marahil para lumangoy sa dagat o kahit humigop lang ng mainit na lomi. Pero nakapunta na ba kayo sa bayan ng Padre Garcia? Isang tahimik na bayan na mayroong halos lagpas 50,000 katao na naninirahan. Pero sa kabila ng katahimikan ay tuwing umaga ay maririnig mo ang ingay ng mga nagkukumpulang Batanggenyo na nag-aalok ng kanilang iba't ibang tinda. At yung iba pang mga ingay na maririnig mo ay yung mismong mga tinitinda nila. Jzor! Pops Chewy, welcome back to Batangas! Meet my good old friend, Jzor Recinto, isang batikang Batanggenyo sa larangan ng pagkain at marahil the #1 foodie sa buong probinsyang ito. At siya ang magiging katuwang natin sa paghahanap ng mga iba't ibang pagkaing lokal dito sa Batangas. First bite. Thank you, Lord. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, ang considered na cattle trading capital of the Philippines. At kita mo naman kung bakit. Ari ang pinakamalaking subastahan ng baka. The place bustles every day, pero lalo na tuwing Biyernes ng umaga. Mula sa iba't ibang livestock tulad ng baka, kambing, kalabaw at marami pang iba. The market started catering to animal traders from Pangasinan, Masbate, Marinduque and the Bicol region in the 1950s. Padre Garcia's livestock market has been in operation for almost 70 years and is now regarded as a major economic contributor na nagdadala ng halos 12 million pesos kada taon. Pops, yun yung tanong ko. Kita mo, obvious naman no, nasa bakahan tayo ngayon. Pero Pops, ano yung supastahan? Subastahan, parang auction siya eh. So yung mga sellers ng baka na galing sa iba't ibang parte ng Luzon and even Pilipinas, dinadala din eh. So yan, sa kaya galing ang mga yan. Sa kaya galing ang mga yan. Anyway, dinadala nila din araw-araw sa Padre Garcia para kumbaga nandito yung mga sellers saka mga buyers. Pag sa Japan, merong tuna auction. Oo, din eh, mga baka. Dito, hindi gano'ng praktisado ang pagtitimbang ng baka. Meron silang sistema na tinatawag na mata-mata. O ibig sabihin, sa isang tingin mo pa lang, ay alam mo na kung ano ang bigat at anong klaseng baka bibilin mo. Halos lahat ng baka na makakain mo sa buong Pilipinas, yung mga goto mo makakain, mga steak Tagalog mo, malamang sa malamang dumaan yan din sa Padre Garcia. So yung iba dito, pre, hindi lang mga tiga Batangas hindi lang bumibili. Dito talaga sila dumadayo pa. Katulad yan, kita mo to. Nakita mo eh. Isang buong truck ko. Mga kalabaw din yan, may mga puro baka tsaka kalabaw. Ikaw para sa'yo, tingin mo paano nila i-differentiate o paano sila makakabenta kung pare-pare silang binibenta na baka? Dito kasi may mga by breed, mga by weight, mga by height. Ano dito, matangkad, payat, mataba, malaman. Yung iba, mga pang-breeding. Yung iba, mga pang-karne. Isang pansin ko, para makabenta ka dito, kailangan magaling ka mag-marketing. Tama, Word of mouth. Word of mouth, oo. Saka pagbabago pa lang, in-offeran ka na eh, baka eh. Hindi lang tayo kakain ng mga typical na Padre Garcia local food, pero yung iba doon may mga baka dishes din. Oo, kasi syempre, cattle trading capital of the Philippines. Expect mo, narin yung mga pinaka-fresh na baka. I can't wait to eat. Yun. Simulan natin food review sa Padre Garcia. Let's go! At mula sa bakahan ay pag-almusal muna tayo ng pagkain na paniguradong pinakasikat na baka dish sa buong Batangas. Welcome to Digong's Gotong Batangas, a house-like structure on the side of the highway na nagsaserve ng mainit, malinamnam at murang gotong Batangas. Siyempre, ang mga laman niyan ay karne ng baka at mga laman loob tulad ng baga, bituka, dugo at maging balat. At bubuhusan niya ng kaldo ng baka na pinakuluan ng ilang oras. At susubok din kami ni Jzor ng iba pa nilang ulam. Okay, unang food trip natin, Jzor. Nandito tayo sa Gotohan ni Digong, dito sa Padre Garcia. Gotohan ni Digong. Pops, dito sa Gotohan ng Digong, nakainan mo na ba to? Di, first time ko to eh. Alam mo pa sa kakatuwa, kasi alam ko na nakalibot ka na ng Batangas. Siguro, kada sulok ng Batangas nakainan mo na. Pero may mga legit eh, no? may mga hindi ka pa rin nakakainan na matagal na eh. Ikaw, Pops, tingin mo, yung mga Batanggenyo, gano'n ka sila kalakas kumonsumo ng baka? Malakas. Goto pa lang eh. Oo, no? Goto pa lang. Kasi bawat barangay sa bawat bayan may gotohan. Kasi hindi lang karne gamit lahat eh. Lahat, Laman loob.
lamang loob, yun yung para sa mga goto, yung laman, yun yung sa mga kaldereta, pati bat and balls, pati buntot. Sige, kuha tayo. Alam mo, okay. Alam mo, dami ko na nakain gotong Batangas. Maraming pinatikim sa akin. Nakailang gotong Batangas Hindi ka ko na na ba? maalala. Siguro no? nagpas 8 na. So Oo. ito, medyo okay. Medyo familiar itsura niya. Madilaw-dilaw, ma-orange. Okay. Puro yung kaldo lang talaga. Oo. Parang nilaga, basically. Oo, saka yung lasa nung ano no? Yung lagi natin sinasabi yung natural na anggo nung baka Mas pasasarapin natin to ng Paris Mansi. Yan ang gusto ko sa'yo, Jay Charlotte. Yun, ang kapares niya talagang sausawan ay maanghang na patis mansi na may fresh onion. Yan talaga yung maglalabas ng sarap ng ng goto Batangas. Extra virgin patis. Yun nga, Yan. Sorted, no, pare? Sorted, oh. So may karne, bituka, atay. Ako, paghahaluin ko yung karne. Tapos kita mo sige. yung karne kayo nung kinachop, malambot no? Sige ko karne. Oo. Sige, lagay sa kanin natin. Okay. Okay, tapos kuha tayo Yan. ng Lagyan mo ng sibuyas, sibuyas. Alam mo, patakan na rin natin ng konting sili. Yun. First bite. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nice to be back, Batangas. Fresh na baka. Iba lang talaga simbolismo ng Gotong Batangas, no? Oo. Ano talaga yan? Yung gotong Batangas ang all walks of life. Just very hearty. Oo. Ano yung food for the soul, eh? A hardworking man's breakfast. Oh. Parang gano'n. Yung pupunta ka sa trabaho mo na very consuming sa katawan mo, ito yung kakainin mo. In terms of lasa, I mean, yung karne natin, ay malambot pero not as lambot na gusto mo. May Tama, konting nguya ka. oo. And Pero then, iba kasi ganun yung gusto, yung may ligat ng konti. and then yung patis, yun yung nagbibigay ng extra bango. Tama. Extra lasa, Oo. yung sibuyas na bibigay Sibuyas. tamis, Oo. anghang, yung patis, yung alat. Ako Level siguro, tikim naman ako ngayon. Ano kaya? Pare, ako Kung anong taba. tinikman mo, pre? Ako taba. Ako, Yan. ikaw taba, ako itong bituka. Cheers. Alam mo, panimig doon, lalaki ng gayad, no? Oo, lalaki ng gaya to. Sa panigurado, yung baka na pinagkukuhanan nila dito mismo sa Padre Garcia. Oo, kasi bakit ka pa nga naman bibili sa iba? Bakit ka pa bibili ng frozen kung dyan na mismo sa backyard mo? No, bukod dyan, may mga iba tayong po tayo ditong in-order din. Tikman natin tong kalderetang kambing, no? Kambing. Okay, kambing. Kasi sa Batangas, talagang partner ang baka sa kambing eh. Ah, ganun ba? Tapos si ganun Malimit OC, talaga no? yan. Hindi naman. Si kuha konting karne. Okay ba? Una, tamis, tapos may anghang eh, no? Namis, Oo. oo. Okay, pero ang ganda ng pagkaluto ng kambing. Oo. Malambot. Dito ako, pre, nagtataka. Anong tawag dito? Champeni. First Yan, time parang ko. parang nakakatawa yung pangalan Parang eh, no? brand ng chocolate, ah. Parang Champagne. choki-choki eh, no? Akala ko kanina, pre, puset. Yung pala laman loob to. Yeah, may mga may mga balat, may Ito, mga lamang loob. Kuha ko dito. Ito, dugo. So, kambing to. Laman Kambing loob din ng yan, kambing. no? Parang siyang kambing bopis. Parang bopis nga. Diba? Parang bopis nga. Tapos yung sarsa niya parang Parang- maanggo. Yun ang may anggoy, no? Pero masarap, parang bopis basically. Ito, ang champeni, popular yan na pulutan sa Batangas. What a way to start our Padre Garcia Batangas food What tour. a way talaga. Dito pala nagsisimula to. Oo. Marami pa tayong pupuntahan. Ikaw Jaysa, para sa'yo, paano mo ma-describe ang Padre Garcia? Padre Garcia, yung parang siya eh, parang hindi naman sleepy town. Pero syempre kumpara sa Lipa, medyo hindi siya ganun ka-lively, ganyan. Saka yung mga tao mo, bait din. At yun, masasarap nga ang pagkain. Maganda lang dito kasi tinatry natin, siyempre di ko malilibot lahat ng bayan, pero sa series na to, kahit papaano, malibot natin yung mga tagutagong bayan ng Batangas na may sarili silang mga lokal na pagkain na pambato. Susunod na food trip ay kailangan mong magpakumbaba dahil panigurado pag nagmataas ka dito ay mauuntog ka. Welcome to Olive's Mamihan. Isang mamihan sa ilalim ng malaking kubo. Simple lang pag-prepare ng kanilang mami. Kukuha ng Mickey noodles at lalagyan ng homemade meatballs, atay, fried garlic, spring onions, red onions, at saka bubuhusan ng mainit na sikretong kaldo na galing pa sa isang sikretong lutuan. Okay, next food trip natin, it's time for Mami Fix. Cesar, kakaiba to, no? Oo, yung to eh. Kasi yung mami naman, kahit saan meron, pero yung yung ambience. Oo, yung Pops. literal na nasa silong eh. Yung mga matatangkad na katulad ko, bawal dito. bawal eh, no? Medyo, maano ka talaga. Kailangan talagang watch your head eh. Pero I love the vibes, pa. Oo, And yung I love vibes the, yan, no? I love the Mami. Visually, Oo, makulay, visually, no? Tapos yung mga laman niya, may meatballs, Okay. may atay, merong chicharon,
Saka merong itlog. Sige, Yan, tira saka na yun, ako agad. Siguro kuha ko ng konting meatball. Wala mo lang sausawan. Oo, tas chicharon. Cheers. Cheers. Ay, sarap. Saka yung meatballs. Oo. Crispy, ano? Crunchy, ano? Medyo ramdaman pa rin nutong niya. Kahit nakababa nun sa sabaw. May konting sweet side siya, may konting pepper din siya. Oo. Pero malutong. Lutong. Sarap. And then yung sabaw natin makapal. Hindi ko alam kung anong kaldo gamit nila dito, kung manok ba o baka. Pero malasa, yun yung importante. And yung noodles natin, Secret to malambot. secret eh. Secret to secret yung sabaw eh. Secret talaga, Oo. pare. Ito naman, patis mansi. Para lang nag-goto din. Kuha ko konti. Chili oil. Cheers. Ito yung ano pare, no? Ito yung pagkain na not too extravagant. Flavor-wise, might be not the most flavorful dish dito sa Padre Garcia, pero ito yung parang pinakamaalala ko. Alam mo, hinahanap ko sa tag-ulan, kayakap yung drama net. Insert sad background music. O sad background music, parang habang kausap mo siya. Oo. Ano ba talaga Naalala tayo? mo, oo. Parang- Ano bang label natin? Ganun. Oo, yan. Parang Oo. ito yung kinakain nyo nun. Oo. Ba't dito tayo nagkikita sa silong nyo? Ba't ayaw nyo ako packet din sa bahay nyo? Ganyan ginagawa ni Jay Shah nung panahon nila ni Aisha. Ano? Oo. I mean, yung chili nandun, yung red onion sa Saka yung padagdag. pepper. Yung black Yung pepper. Oo. Sobrang evident. Tapos yung mga crunchy chicharon na medyo Oo. na-hydrate. Oo. Sarap! Tama. Pag nakakita ako ng monay, kasi pag nakita monay, talagang ano yung... Pinipisil ba talaga? Oo. Ay, malambot nga yung monay nila, Diba? ha? Oo. Kasi Uy. yung sabaw niya, ito yung talagang kailangang i-absorb. Kailangan pa na isang vehicle para makain mo. Ang galing. O, sige. Sa usaw ko, Yeah, pwede mo lagyan lalagyan ko nung, ay, sarap ng meatball nila eh. Lalagay ko talaga. Ayan. Mas konting sabaw. Sige. Manamis-namis yung monay, no? Lambot. Quality, pare. Just very comforting. Ito yung isa sa mga kainan na, kumbaga, pwede naman sa iba. May mga iba namang mamihan. Pero ito yung ano eh, yung community vibe eh. Anyway, Pops, sige. Last bite tayo. Cheers. Cheers. Tayo. Cheers. Marahil kapag sinabing Padre Garcia, bukod sa baka, ay ito ang nagsisimbolo ng bayan na ito. This is the legendary June and Anas Halo-Halo, aka Padre Garcia Halo-Halo. Simple lang mga rekados. Maglalagay ng kamote, naglalagyan ng sikretong malupit nila na tinatawag na saging na maligan at sila mismong gumagawa nito ang nagpasikat sa buong Batangas. Then, lalagyan ng ube, corn, gulaman, and sweet corn at saka magkakaskas ng yelo, old school way. Lalagyan ng milk powder at ang hindi kadamutan na evaporada at sa huli ay may leche flan on top. Narinig tayo sa June and Ana Halo-Halo din sa Padre Garcia. Sabi ko sa'yo, basta magtanong ka kahit sa Facebook, saan masarap mag-halo-halo sa Batangas? Karamihan sasabihin, din sa June and Ana. Actually, kanina may tinanong ako tricycle driver. Sabi ko, kuya, saan yung palengke dito? Sabi, June Ana! Ayun, no? Di ba? Yun lang ang sagot nila. Oo. Kuya, saan yung China Bank dito? June Yun Ana! na. Oo, gayon. Yun lang talaga. Saan pwedeng bumili ng bigas? Yun na. Yun talaga, alam nila, automatic. Pag tinanong, saan masarap mag-halo-halo? Sa Padre Garcia, alam na yun, din na yun. Parang nasisi... Parang Colgate. Parang na-associate Na-associate na yung Padre Garcia, Padre Garcia sa halo-halo halo-halo. ng June and Ana. Alam mo, Paps, sa paglilibot ko sa Pilipinas, nakakita ng iba't ibang klaseng halo-halo. Kada version talaga. May similarities, pero somehow may kakaiba. Dito, Paps, may sinasabi kang, Chubby, dito mo lang makikita. Yung saging na maligat. Yan, yung Maligat, parang madikit, no? Madikit, yung medyo chewy, yung medyo may kunat ng konti. Okay. Feel ko yung dark brown na yan, yun yung saging Yan na na yun. maligat. Sige, haluin natin. May kamote rin yan. Ayan ang paghalo-halo Tapos kita mo, sa ilalim. simple lang. Simple Ilang- lang, pitong oo. ano Ayoko lang. rin ng sobrang dami ricados eh. Cheers, Pops. Cheers. Simple pero kakaiba. No? Hindi, ang sarap talaga. Ano yung saging? Sobrang tamis. Nagkaramelize na siya eh. Oo. At same time, sumama na yung lasa niya sa gatas. Tama, oh. Para siyang ano eh, para naging Tootsie Roll. Alam mo yung pag, Ay, di ba? oo, parang ganun niya. Yung medyo kumakapit Kumakapit sa kalangala. dila mo. Halo-halo tsaka banana con yelo. Iisa na lang. Oo. Sarap. I mean, ingredients nandun, may kamote, extra creaminess, extra texture. Texture, Yung ube yun. nandun, leche flan nandun din. Tapos nandiyan yung nostalgia factor eh, yung makikita mo na kinakaskas yung yelo. Parang yung halo-halo mula sa kanto nung bata ka eh. May nakuha ako dito. Ay, ito yun. Oh, masarap. Solid. Isang bloke ng nung saging. Cesar, ang sarap tong halo-halo na. Grabe. Dahil
Lalo na napakainit ngayon. Yung init ng ulo ko nawala na rin. Tanggal banas eh, no? Tanggal banas talaga. Saka bukod doon, masarap. Masarap lalo yung saging. Sabi mo, Pops, babalik tayo sa init ulit. Oo. May initan ulit siya natin kasi syempre nasa Batangas tayo. Lahat ng bayan dito may pambato na lumihan. At balita ko, yung pupuntahan natin ngayon, marami nag-recommend doon. Okay. Pambato doon ng Padre Garcia. Ayan, tikman na natin. Let's go. Tara. 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 Ay, ang galing mo. Hindi kumpletong food trip mo sa Batangas kung hindi ka kakain ng lomi. At ang Palmas ang isa sa mga naunang lomihan sa buong Padre Garcia. At nagpaluto na kami ng kanilang special lomi at ang kanilang tamis-anghang na chami. Okay, next food trip natin, JSR. Nandito tayo sa Palmas Lomi House. Pops, Yan. itong lumihan na to, sabi mo matagal na talaga. Matagal na to. Parang mga 20 years siguro. Nagulat din ako kakaiba. Ngayon lang ako makakatikim ng lomi na merong binubong. Parte yata ng isaw yan. Sa mga ihawan, ano yan eh. Yung Ito ba medyo yun? bilog-bilog. Ito. Yan. So, Banas lomi na check banas, tayo, maglulumi. Yun. Banas, yun mainit, no? Oo. So, syempre, lomi check tayo, malapot, Oo. starchy, sticky. Kikiam ba to? Kikiam. Kikiam. Sige, Pero hindi kuha. siya yung lipang kikiam. Cheers. Masarap pa. Sarap, no? Nice. Actually, may lasa na siya, no? Oo. Hindi siya yung typical na parang lomi sa lipa na kailangan talaga ng toyomasi. Kapit na kapit yung pork stock. Oo, nice. Oo. Sarap pa. With a very sticky, slimy na egg, nakakatulong din. And then yung rebosado, may konting lasa na rin siya, no? Parang marinated na rin siya. Hindi na nagpo-provide din ng alat. Saka syempre yung patty flavor. Ito naman toyo. Kanina puro Oo, tayo. Dahil malasa na yan, kokontian mo na lang yung toyo. Lagay natin dito sa lomi natin. Bola-bola. Cheers. Cheers. Toyo, mainit pero masarap. Kumandagaktak yung pawis ko sa likod. Pero masaya pa rin. Kasi talagang pag nag-Batangas food crawl ka, kahit saang bayan pa yan, kailangan may lomi din talaga eh. Okay, bukod sa lomi, meron siya na ditong Ano naman ay tamis-anghang. tamis-anghang. Chami, tamis-anghang. Okay, grabe, no? Overloaded din. So, rebosado, may repolyo ng konti, kikiam, katay ba to? I believe. Siyempre, walang karne ka, di ba? Oh. Joke. Huwag naman ganun. Okay, sorry. Don't do that. Don't do that. Okay. Oh, Ay, parang naman wala tayong pinagsamahan. ano yun? You Ano tell yun? me. You tell me. JSR, you tell me. Kuya. Ako yung tamis ang nalalasahan ko. Wala ano. Yung layers din ng yung toppings eh. Daming texture. Oo. May chewiness, may crunchiness, Oo. may konting fiber ka na gulay. Yan. Daming ganap. Papaniwalain natin sarili natin na may fiber yan. Tama, parang mga dalawang pirasong Na may repolyo lang healthy yun yan, nandun. oo. Sige, this time ko sili. Buhos ng kaldo. Yung, hydrate natin. Tapos meatball tayo, tapos kikiam. Sana wala yung sili ko. Sarap ng rebosado eh, no? Alam mo, yung sauce sa ilalim, Di ba? Oo. mas dama yung sauce ngayon. Yung sauce sa chami lang, parang sauce ng anong fishball. Manong suseno. Oh, parang kasi manong tamis suseno, eh, oo. no? Pero sa dalawang to, yung lomi yung mas nagustuhan ko. Ay, Pagbalik ko, yung lomi yung bong. ako chami kayo. Kami ko, oh. Para sa huling food trip ay bumalik na kami ng bakahan sa Padre Garcia dahil sa tapat ito ay merong isang malaking karinderya na nagbebenta ng sarit-saring Filipino ulam. Welcome to VV Eatery. Marahil, fresh na fresh talaga ang mga karne nila dito dahil literal, katapat ito ng malaking auction center. Ang mga manong natin kanina na napagod sa pagtatrabaho sa bakahan. Dito, rene-reward nila kanilang mga sarili ng mga masasarap na potahe. Umorder na kami ni JSR ng ilan sa mga bestsellers nila tulad ng bulalong baka, kare-kare, kaldereta at ginataang kalabaw. Sikat tong BB Eatery sa mga biyahero. Yung mga biyahero, yung mga nakita natin kanina sa bakahan. Sila yung mga pahinante, mga driver, yung mga may dala ng baka. Yung mga nagbebenta basically Pag kanina. nagbebenta, dito sila kumakain. Kanina after all of the hard work, it's time to pay mga off. pagkatapos ng mga tawaran doon, dini naman ang kain nila. At speaking of tawaran doon at bakahan doon, ito na yung baka natin. Yeah. From this to this. Look at this. Uy, grabe itong Bulalo. bulalo na to. Lalaki biceps ko. Look at this. Grabe. Sige, Yun ang mga Pops. gusto kong bulalo, yung may mga litid-litid. Oo, no? may Tapos yung mga- ikaw pa magugupit. Oo, may mga taba-taba. Meron ka ditong Pink pink scissors. Korean scissors. Ayun. Okay, Pops, lagyan ka na. Sige, thank you, Papa. Sabaw muna tayo. Cheers! Cheers. Oh, Oh, grabe, no? may konting sebo pa sa labi ko. Pero sarap. Bakang-baka lang din talaga. Maalat.
konting lasa ng patis. Nandito tayo para sa karne. Oo. Pops, alam ko mas batak ka dito. Gugupitin na ikaw natin na maggupit, yan. oo. Nakit, uy, Yan, ako. Kaya kailangan ng guidance. Ayan. Oh, nice. Sige. Yun. Malambot naman. Yun. Sige. Pumipilas, oh. Oo. Kuha tayo baka dito. Mukhang malambot. Oh, just like, tuwang-tuwa yung mga ngipin ko ngayon. Sabi, uy, thank you, Chewy. Hindi kita ginamit. Hindi mo ako ginamit. Oo, parang hindi kami mahihirapan ngayon. Oo, ang lambot lang. Parang nakaka-restart siya ng palate. Oo. I mean, bulalo is bulalo. Pero a good quality bulalo. Nasa ano naman niya, kasi bulalo naman, papakuluan mo na matagal yan, so malaking parte niyan, yung quality ng baka. Ano naman, kaldereta na baka, nalutong Batangas yan. Batangas Caldereta. Ang lutong Batangas, hindi sila gumagamit ng tomato sauce. Okay. Gagamit lang sila konti tomato paste, tapos yung katas talaga ng baka. O, sige, tikman natin. Okay, sarap. Diba? Nanamis-namis talaga siya. Oo. Yung anghang, konting-konti May lang. umanghang siya, no? Oh, yung konting liver spread flavor. Oo, lalasahan mo. Oo. Parang sarap sa kanin talaga eh, no? O, parang ito nga pre, ano, no? Vibes ko. After mo maghila ng baka kanina. Diba? Kita natin kanina eh. Lahat ng muscles mo gumalaw doon, pare. Sige, next natin, ito naman, ginataan. Ginataang kalabaw. Yan ang talagang pinupuntahan dito. Yan Ito, ang first time, ginataang pare. First time. First time makakatingin. Sige, uy, yung kapal nung ano, sauce. Kumapit-kapit na. In-expect akong lasa niya. Pero hindi ko alam kung ito nga yun. Tingnan Pero natin, sige, bala na. sige. Ano na? Ito ba ay Padre Garcia Express? So yes. Pwede, parang ganun eh, no? O parang, basically, parang Bicol Express. Tama. Oo. Mas malabnaw lang siya. Pero sarap. Mas Malasa talaga malabnaw, eh. saka mas kulang sa anghang. Oo, Pero mas, pwede mas nga. malasa rin talaga yung ano eh, no? Malasa lang din talaga yung kalabaw eh. Kari-karing baka naman Oo, yan. pero grabe, mga solid. Oo, mga laman, mga balat. Ay, laman to. Ay, Laki. grabe, ang laki, no? Laman to. Ay, grabe, no? Sulit yung ano mo. Ang laki ng gayad ng karne. Ay, nakita mo. Malambot naman. Sige, tingnan mo muna walang bagoong. Oo. Just very creamy, peanutty, sweet, savory, Yun na all yun, the ano? adjectives. Check. Check. Kung ba, yung para mga heirloom recipe na mga ano, kare-kare. Diba? Luto ng Ganun, nanay mo. no? Parang hindi naman sobrang special. Oo. Pero luto ng Yun nanay ngayon. mo. Patty Garcia. Parang to be honest, no? Kung ako hindi nga takilala, medyo hindi siya familiar sa tenga ko. Tama. Pag sinabing Batangas. Oo, nung binlog ko to, sabi ko, title ko underrated. Kasi underrated Padre Garcia eh, no? Kasi isipin mo, hindi niya deserve maging underrated eh, kasi nandito yung cattle trading capital of the Philippines. Exactly. Pinakamalaki at pinaka-aktibo na bentahan ng baka Na ginagamit na ginagamit. sa buong Batangas. Sa buong o sa buong Batangas, Pilipinas, oo. rather. Oh. Anyway, Jay Shar, maraming salamat. Cheers. Cheers. Ay, iba naman yun. Cesar, magandang umaga. Good morning. Pops, saan tayo papunta ngayon? Pupunta tayo ngayon sa Tanawan. May makakainan tayo doon ng mga legendary na kung ituring. Pops, yung Tanawan ba, ano mong masasabi mo dyan? Short description para sa'yo. Ayan, ang Tanawan, tawag dyan City of Colors. Okay. Actually, di ko alam kung bakit eh. Pero kung makikita mo yung ano nila, yung City Hall nila, talagang colorful Makulay. na naman. Oh. Tapos ang Tanawan, kilala din yan na kumbaga parang gateway to Tagaytay. Actually, maano na siya eh, medyo malaki na siya, medyo progressive na rin, medyo malaki na rin. Oo. Ano, isa sa mga cities dito sa Batangas. Anyway, Food. Pops, medyo tanaw na tanaw ko na ngayon ang Tanawan. Oo, ang Tanawan. So ready na ako mag-breakfast sa unang food trip natin sa Tanawan. Kapag unang beses mo sa isang bayan sa probinsya at naghahanap ka ng mga lokal na pagkain, sa lokal na palengke agad ang dapat na destinasyon mo. At dito sa merkadong ito, ay mahanap mong isang tindahan ng kakanin na hindi magkamayaw sa pagsaserve ng kanyang mga parokyano. Welcome to Alma's Native Delicacies. Mula sa bibingka, pichi-pichi at kung ano-ano pang kakanin ay meron yan si Ate Alma. At di na kami nagpahuli ni Jaysar at mag-almusal na kami. Cesar, good morning. Good Pops, morning. nandito na tayo sa unang spot natin dito sa Tanawan.
pare, grabe yung tao. Di ba? Wild, no? Wild, Pops. Oo. Like, come and go. Pati yung mga kamay. Pops, I mean, pansin ko, ang bilis na ng kamay niya. Tapos yung mga customer, decisive na sila. Alam na nila anong orderin. Kasi mga suki na yan eh. Talaga mga suki na. Yung iba dyan, pagdating, alam na ni Ate Alma kung ano eh. yung orderin nila. Itong nasa kamay natin ngayon, Ito yung pinagmamalaki ng Tanawan na sumang magkayakap. Bakit kaya siya magkayakap? Kasi dalawa yan eh, dalawang piraso yan pag ano, di ba? Yung parang ito, nung bago i-serve yan, magkayakap yan, tapos nakatali yan, dalawa. Okay. So meron bang version ng garni ang Maynila? Wala, parang Wala, ganun, no? latik lang usually. Latik lang, oo. Kuha ako. Okay, Yan. kapal talaga siya. Siguraduhin mo, meron yung sauce na yan. Yung sauce, sige, kuha Yan tayo. ang yun. Wow. Few milliseconds pa lang pare pagdapo ng dila ko. Di ba? Balot na balot yung tamis. Tamis. I mean, yung tamis niya, latik na no? Yung coconut sweetness nandun, Oo. sarap. Tapos yung pinakasuman, wala masyadong tamis yan. Parang kaya talagang partner talaga yan. Oo. Imaginein mo, ito yung almusal mo tapos kape. Oo, ay, ang sarap nun. Good pare. morning Barako, talaga no? yun, no? Yung suman niya, very moist outside eh. May Oo. konting fragrance din siguro Oo, dahil sa dahil dahon. dahon. Pero pag isipin mo, sana all, no? Lahat may kayakap. Oo nga eh, no? Buti pa yung suman, may Oo. kayakap dito sa Tanawan. Sarap. Okay, next batch ng kakanin natin. May tatlo tayo May tatlo tayo dito. Ito yung mga, nung huli ko nasubukan, ito yung mga nagustuhan ko talaga. Okay, sige. Itong nasa kaliwa ko, Oo. ito maha to. Sige, try natin to. Maha, sige, yan. Hindi ko ng maha. Okay, para sa jelly. Ang creamy, ang milky. Creamy, no? Smooth. Ito yung bibingkang malagkit. Ito talaga yung paborito ko. Oh, actually, ako rin eh. Sarap Iligaw sa ganito sa mga palengke. Ang init pa. May init pa, no? Ay, yung latik. Dami ko nung nakaing latik na may bibing malagkit. One of the best versions ng Talaga, latik. di ba? Ang ano, Legit eh. parang siya melted. Oo. Na toasted. Saka ang ganda ng pagkakaluto na sa ibabaw. Yung iba kasi, although masarap din yun, medyo may crunchy parts na may tigas na part. Ito ang creamy eh, no? Sinaunang tawag din daw, bulang lang. Bulang Pero lang. ngayon, bibingkang buko. Okay, Kasi ano? yan, may buko yan sa loob. Okay. Para itong ano pa, buko pa eh. Oo, exactly. Pag natingusan mo yan, Timot, tikman mo Sige, rin. cheers. Wow. Parang buko pa din eh, no? Na mas slimy, na mas Oo. chewy, Yung may... less sweeter. may ligot na part. Pero ito, sa mga na-try mo, ano yung pinaka-paborito mo? Yung ganun tanong ha. Oo. Sa suman na magkayakap pa ito, Oo, bibingka. pareho tayo. Oo. Anyway, Pops, dito pala nagsisimula yung food trip natin sa Tanawan. What a way to start Oo. to fill our belly. Anyway, proceed sa next food trip dito sa Tanawan. Boom! Ate, magandang araw. Magandang araw po, sir. Ate, nasan tayo ngayon? Nasa Kulawan, Nibinas. Marahil ang pinaka-iconic na putahe na matitikman mo sa Tanawan ay ang tinatawag na kulawo. May resemblance ito sa tinatawag na gotong Batangas. Pero pagkakaiba nito ay bukod sa baka ay may halo rin itong kalabaw. Ang tanong ko pa, sa itong kalawuan dito, paano siya naging isang institusyon dito sa Tanawan? Parang ever since pa talaga, sikat natin yung Oo, kalawo ano dito. to eh, ano pa eh, since 1971 pa, ganun katagal. Ang kung tama ang tanda ko, yung may-ari, dati nagtatrabaho sa ibang kulawuhan. Tapos yung nakapag-asawa ay nagtayo ng sarili niyang kulawuhan. So itong kulawo, baka? Baka, saka may halo yan na kalabaw. Okay. Yun ang alam kong pinagkaiba niyan sa goto ng Batangas. So mix siya ng kalabaw tsaka baka. Ate Lourdes, ang tanong ko sa'yo, usually sino mga customers niyo dito? Sir, minsan sir, mga estudyante, saka yung mga trabador. Saka talagang pinupunta kami dito, sir. Ate, nakakailang kilo kayo sa isang araw? Sa isang araw, siguro. Kulang-kulang 100. Kasi 100 kilos, 24/7 kasi kami, sir. Oo. 24/7 dito. So ate, kahit yung mga galing lang sa inuman, nakakain dito. Yes, sir. Kasi nga mga lasing, sir. Pangpahulas, ano? Oo, tama. Kahit nakilang bote ka pa ng pulang kabayo kagabi, matik tanggal yung amats mo dahil sa kada higop ng kulawan ni Ate Vina ay talaga namang mabubuhayan ka ulit. Nagsisimula sa paghiwa ng iba't ibang laman loob at karne. Then, bubuhusan na ng napakainit at napakamalasang kaldo ng kanilang kulawo. Then boom, ready to serve. Okay, ito na moment of truth, Pops. Ang tagal na natin dumaldal. Higop na tayo agad. Yun. Sige. Sabaw agad. Sabaw, tikman natin. Oh, wow. Uy, maanggo siya pare.
in a good way. In a good way. Yung natural na anggo ng mga lamang Parang loob, no? fatty yung texture niya, ma-pepper din siya. Parang siyang crossbreed ng kaliskes sa Pangasinan. Yun ang gusto ko matimusin, Tsaka, no? Gotong Batangas. Oo. Definitely very organic yung lasa niya. Oo. Yun naman ang habol mo, eh, no? Ba't Oo, ka naman actually, order masarap ng ganito naman. kung ano, eh, Masarap. no? Pops, this is like a Russian roulette of different internal organs. Just choose your poison, pare. So may baga tayo dito, May bulaklak, bulaklak. karne, taba, balat. Oo. Ay, sige, bahala na. Lagay tayo na, siyempre, Batangas ka, sibuyas, sili, patis. Lagay natin. Yun. Oo na, masarap na kagat. First bite, pare. First- Ay, actually, mga fourth bite na. Fourth bite. Fourth bite, thank you, Lord. Thank you, Lord. Very simple. Oo, di ba? Top, lambot, Straightforward. kapal. Parang ito nga yung tipong medyo nakainom-inom ka. Kaya 24 hours eh, no-open eh. kailangan eh. O kaya almusal tulad natin. Ito yung first heavy meal of the day natin. Oo, di ba kunyari, di ba, asawa mo sabi, oy, huwag kayo inom naman. Inom ka naman ni paring Jay Sara. Inom na naman Ako kayo. masusunod sa bahay na to. Yan, oo. Mm-hmm. Tapos, siyempre nakainom ka. Oh, pare, paano yan? Lasing ako, pare. Bawal umuwi ng lasing. Sorry Paps, baby, I love you. Punta ka kay Binas. Daan ka muna bago umuwi ng bahay. Oo. Tapos ipag-take out mo yung misis mo. Ay, yung galing. Yun ang peace offering mo. Ang galing mo. Yan yung ginagawa mo sa asawa mo eh. Oo. Ay, ito, hindi ko pa natitikman to eh. Yung Yan, balat. Balat. Sige, nakakat. Parang ito talaga masasabi kong very public market food. Anyway, Pops, ang sarap nito. Pero di pa tapos punta natin sa Tanawan. Isa lang to sa pinakasikat dito. May bawang tayo pupuntahan dito sa Tanawan. Okay, ito na, Pops. Ang saya ng vibes, pare. Di ba? Oo. It's like going back to childhood. Community. Sa buong Pilipinas, madali lang naman talaga magluto ng instant pancit canton. Pero bakit dito sa Tanawan ay may isang batikang tindahan at ito'y nagsimula noong dekada 90 pa? Si Kahil at ang kanyang mga parokyano ay meron ng matibay na relasyon dahil sa saktong kalidad ng pagluto niya nito. Simple lang ang pag-prepare. Choose your desired combo and flavor of Lucky Me. Then, ipapakulo ang noodles sa saktong boiling temperature ng tubig. Once boiled, ay ihahango ito. At ilalagay na unti-unti ang packet seasonings. Sa kantunan na to, you can be so extra. Pwede kang magdagdag ng hotdog, eggs, and even toasted bread. Halika, magkantunan na tayo. Sa pinaka-napansin ko, bihira na lang, hindi lang sa Manila, Batangas, pero buong Pilipinas, yung ganitong klaseng style ng kainan na pansit canton. Tama, kaya kumbaga ako na consider ko si Kahil na legendary. Pero 30 plus na niyang ginagawa to. Sabihin man nila na pansit ka to, pwede mo lutuin sa bahayan. Pero kita mo, ginawa niyang business 30 plus years. Kita mo naman yung mga tao, all walks of life, bata, matanda, estudyante, empleyado, kumakain dito. Parang ano yun, may parokya na sila dito eh. Tama, oh. Tapos ang nakakatuwa, like yung katulad sa menu, very binary codes na. Oh, binary 2, codes. 1, 1, parang isang itlog, isang parang pancit code eh, canton. no? Doon natin 1-1. Okay. Tapos may nagpa-add-on tayo ng hotdog sa kanang bun. Ban, okay. Sige, pansit yan. mo na. Nahalo ko na sweet chili sa akin. Sa akin, extra hot. Feel ko ilang taon na hindi nakain ng pansit canton. Reward to. Reward eh, no? Reward. Ang simple. Oo. Pero sobrang immaculate niya para sa akin. Ay muna sa lahat, classic pancit canton, chewy noodles, sweet spicy flavor nandun, MSG flavor nandun, yung alat nandun, at yung comfort nandun. Tama. Saka yung ganda ng pagkakaluto niya. Kasi ako gusto kong ganitong luto eh. Yung al dente, ayoko nung labsak. Pwede naman kainin sa bahay, ba't dito kayo nakain? Yung sense of community. Exactly. Nakasama mo nandito yung mga kapitbahay mo, mga kaklase mo, dito kayo magkikita-kita. Ang maganda dyan, kailangan mo talagang samahan. Ay! Yun na, sakto. So, binabasag ko yung itlog para mas maging creamy yung ating pansit. May itlog naman. Makikita mo yung pansit canton na iba, medyo mamula-mula. Uy! Kasi, nilalagyan ng ketchup. Parang pansit masyang pala Oo, to. pansit masyang. Sige. Oo. Ay, sorry po. Ayan, katulad yan. Ito si Tatay Hill. Ayan, the legendary. Ayun, Ang alamat. 30 plus years. Ang FPJ ng Pansit Canton. Ayoko ma-overdo. Extra flavor lang. Kasi gusto ko rin malasahan yung pansit eh. This time, Pops, sasabayan ko ng bun. Bun. Yung tinapay. Pag ginawa mo sa bahay, maglagay ka ng ketchup sa pansit canton, ma-off ka sa lasa eh. Pero pag dito kay Kahil,
Yun. Like, old school style, pancit canton into the bun. Ako lalagyan ko ng hotdog. Ay, ako rin. Sige, sige. Oo. Ay, all day talaga, pare, Talaga, no? oo. Kung may breakfast all day, Oo. dito pancit canton all day, All pare. day, oo. Iba, Hanggang may mamaya. tanghali ngayon. Oo, pero kita Pero mo, ito yung lunch nila. ang iisipin mo, hinahanap ng mga tao, adobo, Ay, fried oo. chicken dito. Kulawo. Pwede, Kulawo. kulawo. Oo. Ang gandang spot na to. Ubusin ko na to. Oo, ako din. Off-cam. At tapos si tayo next food trip. See. Kung merienda lang talaga dito sa Tanawan ng usapan na bahay itong Encanto Food Stop ang bahala sa'yo. Mula sa iba't ibang paboritong Filipino merienda ay mahanap mo na dito. Tulad ng kwek-kwek, fishballs, maruya at marami pang iba. At marahil isa na sila sa pinakamatagal na nag-serve ng ganitong pagkain sa buong Tanawan. Okay, Pops, merienda naman tayo from Pancit. Let's go for some authentic Filipino street food. Street food yan. Kasi pero, Oh. it makes sense eh, di ba sa mga sa UP, alam mo yung ano doon? Yung mga kantunan Oo. doon, di ba may At mga sa ganito UST, rin? maraming, Di ba may oo. mga ganito rin? So pinaghiwalay lang natin pero same merienda. Di ba Same. yung nakakatuwa sa ginagawa natin, pare? Sabi ng iba, ay, Pops, meron sa Manila yan eh. Hindi, ang ginagawa natin, hindi lang naman like authentic Batangas food. Pero ano yung mga sikat na kainan around that bayan? Katulad Oo. sa Tanawan, sikat to. Oo, Yung Pancit Cantunan, sikat din to. Oo, saka ito 20 years na daw. Oh my God, Biruin mo tagal na yun, rin. oo. Balita ko, nag-ano rin sila eh, parang yung group. Oo, yung Oo, mga events. sa mga weddings, mga birthdays. Simulan ko sa Saka kwek-kwek balita nila. ko, masarap daw yung sauce Pops, dito. yung eh. kwek-kwek nila nakakaubos ng 1,500 pieces! Yun! 1,500 pieces with free Wi-Fi! Uy, uy! Refrigerator with free good moral conducts! Ah. Yun, sprinklean mo ko. Oo. Yan. Pino. Yan, sarap. Yun. May pipino. Ay, gusto ko yan. Chili oil. So, Oo, Pops, pare, sige. chili Gusto oil ko nila yan. parang yun ako. Ay, yun yung gusto ko. Pare, cheers tayo. Kwek-kwek with good morals and conduct. Cheers. I mean, a good kwek-kwek is a good kwek-kwek. Yung sauce na talaga naglalaro dun eh. Ito, lagyan natin tong squid ball natin. Ito ano lang to. Itong sauce lang na to. Kung hindi ko lalagyan ng suka to. Oh, Pops, tikman natin to squid ball with DTI representative. Cheers. Sarap na. Bagong luto. I mean, pwede ko alam yung may lasa nito eh. Pero, Pero- sarap na din talaga. Pero to, hindi siya umiimpis eh, no? Kahit ano, no? Oo. Oo. Ito si ate, pinagmamalaki niya. Yung kamotik yun nila. Kung bagong luto pa. Wow. Ay, sarap na. That crunch, no? Ang creamy, no? Oo. Pansin mo? Oo nga eh. Yung Parang ibang- ano? Yung ibang kamotik yun, pag prinito mo, tumitigas. Tigas, oh, tumitigas. Ito, hindi. Okay, next natin ito yung maruya. Hati tayo, pre. Dahil Yun. malaki lang ito. Bihira na yung nagtitinda ng maruya. Bira na nga. Ay, nice. Oh, wow. Grabe. Oo na punta. Meron man. Meron ba? Ano punta sa akin yung saging eh. Ibang klase yun. Like, yung sabay o yung saging, yung tamis niya, yung juices lumalabas na eh. Hindi nakabalot siya sa makapal na kala mo pancake, pero hindi, may nguya ka. May nguya, may chewiness factor eh, no? Oo, yung Oo. which is ganun talaga dapat maruya. Tama, And then oo. yung sugar powder sa labas, Oo. extra sweetness, Oo, extra tas flavor. nagpo-provide din ng konting crispy exterior eh, no? Sabi nga ate, dati daw lumpia toge, kaso lang may mga customer yan, nagkaka-arthritis, Nagkaka-arthritis na. nagkakarayuma, pinalitan na. Oo. Eh, ano lang naman siya. So, buklatin. Kino-consider niya lang yung... Nice, okay. Pops. Yun. Sabi suka, no? Ang sarap inumin ah. Classic, typical Filipino street food. Ah, Pero yung kalidad, pinagandaan. linis, kalidad, sausawan, serbisyo, Walang tapon. walang tapon, At pinakamaganda dyan, panglamig. panglamig. Cheers. Cheers. Bago matapos ang food trip namin ni JSR dito sa Tanawan, ay sinigurado muna naming mag-ihaw-ihaw sa sikat na barbecue shop ni Mar and Merly. At di na kami nagpatinag at umorder na kami ng isang katutak na barbecue. Okay, JSR, last food trip natin. Last food trip natin, narinig tayo sa Mar and Merly Barbecue. Ang tawag din ng mga taga-Tanawan, mga karatig bayan, isawan sa likod ng KFC. Uy, Kasi dahil dati literally,
Dati, May KFC dyan. Kaso, nagsarado na yung KFC. Nandito pa yan. Ganto kalupit yan. natalo nila yung KFC. Oo, natalo yung KFC. Oo, tira na ako agad isaw. Sige. Maganda ng ng pagkatosta, no? Yan yung gusto mo eh. Ito talaga yung Special, panalo sa mga yan. suka. Tapos may sibuyas. Yung malambot, tapos may crisping yung pagkakaluto. Ayun yung barbecue sauce, pare. Balot na balot siya. Balot Kada na balot, molecules. tama, Nung no? isaw. Mhm. Tapos ang ganda lang dito, no? Ganito yung pagkain dito. Eh, pag sausaw nun, lalagyan mo talaga ng sibuyas. Harap. Ang ganda ng pagkain, ang ganda ng lambot eh, no? Sa ato, hindi lang tayo talaga sobrang busog. Masarap talaga dito may kanin. Yun talaga yung mga, pag makikita mo yung mga kumakain talaga, yun talaga may kanin. Kano, Brad, alam mo, ako ang barbecuehan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito yung mga pagkain na pag hindi maganda yung lasa o pangit lasa, kasalanan mo na yun eh. Oo. Kasi simple lang eh. Di ba? So, it's all about quality, preparation, Oo. marination, Oo. na halos lahat naman ng barbecue sa Pilipinas, di ba, same wavelength, Oo. pero paano mo pagagandahin yung quality? Itong barbecue nila, lagyan natin ng konti. Tapos, cone ng dessert. Yun, sige. Yan. Yun na. Sarap ng barbecue. Kumbaga, feel ko yung iba na tigatanawan, baka OFW ngayon, nasa ibang lupalop na ng Pilipinas, panigurado, uy, na-miss ko yan. Oo. Or sabihin, uy, may local version kami niyan sa probinsya namin, Totoo. sa bayan namin, di ba? Ay, parang ano namin sa ganito. Yan. Breakfast is the most important meal of the day. At dito sa Chewy Show, nakasubok na tayo ng mga ilang almusal sa kada lugar tulad ng Maynila, Cebu at maging Taiwan. At ngayong araw, alamin natin at bibisita sa 4 na iconic breakfast food spots ng mga Tigalipa. Cesar, good morning. Good morning. Meet my good old friend, Jason Recinto, isang batikang Batanggenyo sa larangan ng pagkain at marahil the #1 foodie sa buong probinsyang ito. At siya ang magiging katuwang natin sa paghahanap ng mga iba't ibang pagkaing lokal dito sa Batangas. First bite. First bite. First bite. Thank you, Lord. Pops, it's 7 a.m. ngayon at Yan. balita ko, dadalhin mo ako sa Lipa at kakain tayo, pero syempre dahil umaga, kakain tayo ng Breakfast, Uy, syempre. galing mo, Galing ko, no? Medyo nag-isip ako doon, eh. Parang trick question, eh. Ang isang Lipeño, ano ba yung mga favorite almusal niyo? Paano mo de-describe? Ang mga Lipeño kasi, syempre dito sa Lipa, mas malamig kaysa sa ibang lugar, Ay, di ba? oo. So, ang hinahanap namin, yung magpapainit ng tiyan namin. Parang ganun. Oo, okay. So, ini-expect ko dito, sa paano may sabaw. Syempre, sabaw, hihigop tayo ng mainit na sabaw. Speaking of sabaw, yung unang pupuntahan ba natin, may sabaw yun? May sabaw yun ang legendary na goto dito. Talaga, pag inisip mo na Lipa goto, yun ang una mong may isip. Anyway, Pops, excited na ako. Wala pang laman tiyan ko. Kung may pangunahing paboritong almusal mga Tigalipa, panigurado, ito na yung Gotong Batangas. At nandito tayo sa legendary Tesis Gotohan. Isang Lipa icon since 1980s na nag-serve ng kanilang signature Gotong Batangas, which is a Filipino beef innard soup. Kung medyo basag pa yung diwa mo pagkagising mo, aba dito sa Tesis, i-energize ka ng kanilang mga pagkain sa pamamagitan ng paghigop ng mainit at masarap na sabaw nila. Dito tayo sa Tesis Goto. Pops, alam Ito mo, talaga. balita ko, isang alamat na to. Isang institusyon dito sa Batangas. Alam mo tayo, mas matanda pa sa akin to. Ako yung 1981 pinanganak. Ito, 1980 nagsimula. Okay. So ito, Lipa icon na talaga to. Lipa icon na talaga to. So much of an icon na pag nag-goto ako sa ibang bayan, laging may magko-comment, mas masarap pa rin kay Kate. Ay, totoo ba? Kumbaga, pwede mo masabing ito yung benchmark. Ito yung benchmark talaga ng goto. Ng ano. Okay, sige. Nakailang goto na tayo way back pa, pero it's a must try lagi na tumikim ng bagong goto. Ito yung classic talaga ng Lipa goto. Excited na ako. Sige, Pops, tikman natin. So, makita mo sabaw niya. Ito, ganun mix lang to din eh. naman. Oo. Visually, ganun lang din naman. Tapos, yeah, ito mix. So, may ibang laman loob ng baka, May goto, laman din. tuwalya, bituka, tapos karne. Sige, sabaw muna ako. Wow. Oh, just very, very noon. Wow, konyo pare. Ang nota, malinamnam. Nalinamnam. Tapos yung dahon ng sibuyas. Oo, kasi sinasama nila yung sibuyas din talaga dito eh. And then Oo. yung mga white onions sa doon Oo. din. Gives extra fragrance. And then yung pinakakaldo. Na manipis lang pero sobrang malasa. So, Oo. Saka ang clean nung sabaw eh, no? Oo. Walang ano. parang sabaw kanin. Oo. Sige, ano na tayo, diretso tayo sa karne. Buong karne dito. Lagay ko sa kanin ko.
ng konting patis mansi. Na isang kagat. Ang saya. Niwala ka pare. Hindi pa nagpa-process utak ko dahil halos 7:30 pala na umaga ngayon. Pero unti-unti ngayon, na. Oo. medyo Nabubuhay na. nabubuhay na, nagbabuffer na siya. Pero sarap, ang lambot ng karne. Oo. Hindi mo na kailangan ngumuya. Sibuyas talaga, panalo. Ito kasi talaga yung classic na go-to breakfast. Ito, mga bandang 10 o'clock, 11 o'clock, medyo wala ka nang aabutan dito. Ah, Sarado ganun ba? na to. Oo. Ah, ganun siya Kaya kasoto. kailangan maaga ka talaga dito. Sige, ako try ko naman ngayon, mga laman loob. Totwalya. Tapos konting patis mansi ulit. This bite. Masarap pag naalatan, no? Saka pag naanghangan ng konti, no? Oo. Panalo talaga. Ano so far tama ka, maybe one of the best quality. Oo. Goto. Straightforward. Ito lang talaga yung mga classic na laman na ginagamit sa goto. Kasi yung iba ngayon, medyo nagdadagdag na ng mga bulalo, ganun ba? mga bat and balls. Ito talaga yung classic talaga na ilang years na talaga. Makain dito pamilya rin talaga, no? Kami pamilya, saka mga dumadayo. Gigising na maaga. Oo. Kaya katulad yan, yung mga talagang mag-e-election, mamaya siguro kain sila dito. Mismo, gano'n, no? Para ma-brighten up their day. Oo. Saka ano to kumbaga parang pride na rin ng Lipa to sa kumbaga culinary tourism ng Lipa. Ito talaga isa sa mga sinasama talaga. Anyway, Paps, unang almusal pa natin to. Meron pa tayo bang pupunta? Tama ba, Jason? Meron pa tayong 3 pupuntahan na classic din na breakfast din sa Lipa. Tara! Okay, another good morning, JSR. Nandito tayo sa Julie Ben 24 hours, pare. 2025, saan abot ng 40 pesos mo? Aba dito sa Tapsilogan ni Julie Ben? Kasyang-kasya yan. Dahil sa taas ng inflation sa mundo ngayon, ang mga silog meals nila ay tumataginting na 40 pesos lang. Sila rin ang nagluluto ng kanilang fresh sinangag at pwede ka na rin umorder ng ulam na gusto mo. Tulad ng tapsilog, lechon kawale, longganisa at chiksilog. Isa sa pinakasikat, if not the most popular na tapsihan na affordable din sa Lipa City. Paps, alam mo, nagulat ako. Sabi ko, nakita ko yung menu. Ano ba ito? 2,002? 40 Diba? pesos, Parang tapsilog. parang yung mga challenge na 2,002 pricing, mga ganun Ano, 40 Actually, pesos, nagmahal na pare. ito, parang mga 35 lang to dati. Ngayon, parang mura pa rin 40 Nagmahal pa rin, pesos. nagmahal pa siya ng lagay na yun. Oo, nagmahal pa siya nung lagay na yun. Anyway, Paps, sige, alam mo, nakita ko, iba yung action, no? kita Aga-aga, mo. pero kita mo, may mga for take-out, nakapila. Dami, tas Parang may maramihan, parang no? nag-aabang ng loto, eh. Oo nga, Parang eh. ganun, eh. Sana Sige, manalo tayo. Paps, simulan natin, alam mo, sige, nandito na. So, Oo. alam mo, Paps, gusto ko lang tikman. Sabi nga, a perfect sinangag is not sinangag. Wait lang. A perfect sinangag is not perfect if the sinangag is not perfect. Uy, teka lang. Medyo nag-buffer ako doon. Basically, okay, dapat yes, masarap yes. yung sinangag. Yes, Sige, okay. Sige, Tignan muna tayo ng natin kanin. sinangag. Sige. Kuha ko, dapat medyo mabawang siya. Sinangag, sinangag. Bogag yung kanin, mabawang. Tapos may nakakagat ako ng mga rock salt eh. Ikaw, may na-time Meron ka ba? din, Diba? oo. Sige, punta tayo sa unang karne natin. Natin lang tayo dito. Sige. Kuha na Pork lang. muna tayo. Kuha ko Ito. ng- Nabahala Ako, ka. Kita mo, ano? solid na suka. Suka ako. Yan, Tingnan mo suka naman. ako. Tapos nakita ko, Paps, yung iba, ginagawa, ganito eh. Oo, parang nasa Spring parisan eh. onions. Lalagay mo ba sa suka mo? Parang Oo, ganun sige, eh, no? sige, Lagay oo. mo sa suka mo. Tapos lagyan mo ng konting, tama ba itong ginagawa ko? Hindi ko rin alam. Kakaalaman. Sige. Sili. J-Sar, konti lang sa'yo. Damihan mo. Yan, konti lang yan, J-Sar, ha? Nabarme. Yan. Lagay ko tong baboy natin. Yan, para ma-absorb na talaga yung sausawan na yun. Okay, cheers. Very Ito rin, no? homey. Very homey. Ito na yung niluluto ko sa bahay, no? Yan boys, yan po, prinito lang din. Para may konti paminta. Bawang siguro. Saka And malambot then- naman, ano? And then yung pinaka-sauce natin, yung pinaka-sausawan, basically, masarap na suka na may manghang na purong sili. Yun na yun. Kaya natin nung ganun siya. Sige, Isa sige. tayo. Ito, alam ko na ito, sweet style. Ito, itsura pa lang. Sweet, candy-like, patty texture, malambot. Longganisa is longganisa. Alam mo, aminin ko sa'yo, di ba? Karamihan ng tama nila sa longganisa, yung garlicky, yung maalat ako, ito yung gusto ko eh. Ah, totoo. Yung sweet, Kaya katulad amunado, nito, palengke di- style. Dito malalapat yung subjective yung pagkain. Oo, di ba? Di ako masyadong panamatamis. Oo, Gusto ko na sinili sayo bawang. din. Ito, gustong-gusto ko to. Ito, lalagyan ko ng ketchup. Ito, Ah, sige lalagyan lang, ko pa sige ng lang, sige ketchup lang. eh.
kuha ko ng longganisa ko, kuha ko ng itlog, Oo. lagyan ko nung suka natin na may sili. Okay, na-counterbalance nung suka ko yung longganisa. Okay, next natin to syempre, a tapsilogan is not tapsilogan without tapsilog. Okay, kuha ng tapa. Hindi ko nalalagyan ng suka to. Gusto tikman yung mismong karne. Parang papuntang bistek, no? Tama. Parang ma-onion siya, matamis, malambot naman. Alat, wala masyado. Wala gano, oo. Oo, tamis. Yung lambot, sakto lang. Yung parang, alam mo yung tapa talaga, yung talaga tapa, yun yung mga pinadry no? Yung medyo jerky, yun yung classic na tapa eh. Parang git-git na siya noon, saka nung malambot na tapa eh. Sarap ha? Sarap po. I mean, alam mo, presyo-wise mura siya, pero hindi nagsasuffer yung kalidad. Oo. I mean, real talk lang ha. Pero may expect na, okay, medyo so-so yung price, siguro medyo so-so din yung kalidad. Yung pero panglaman tiyan lang eh. Yung pero isipin na hindi. Hindi panglaman tiyan. Oh, for 40 Panglaman satisfaction din siya. Oo. Okay, last one. Try natin tong fried chicken. Kakamayin ko na. Tigisa tayo, pre. Meron kang dalawang maliit na drumstick. Oo. Pero pag malaki daw yung chicken nila, isa lang. Okay. Nagkataon lang kayo maliliit daw, kaya dinalawa nila. Sige, cheers. So, nung karnito ng nanay mo kanina, Oo. parang ito na yun. Yung may konting toyo, no? Sarap. Meron itong mamantika, juicy. Itong klaseng kainan, ito yung neighborhood eh. Kunyari, pagising mo ng alas 6, alas 7 ng umaga, hindi nakapagluto airmats mo. Oo. Ma, anong breakfast natin? Sabi mo, anong almusal? Pagod ako. Magtapsilugan ka na lang dyan sa Dumaan Jollibee. kay Jollibee, ganyan. Umorder ka na isang Tapsi. Yan. Yan. Oo. Tapos pag medyo maganda ang grades mo, umorder ka ng Chicxulog. Tapos take outan mo na rin ako. Ito yung sili natin. Lagyan ko ng konting sukat, spring onions. Okay, cheers. Cheers. Sabay natin kanin. Parang di pwede walang kanin. Panigurado, nagugutom ka na ngayon, mag-almusal ka na kahit gabi mo pinapanood to. Pero hindi pa tapos yung breakfast food trip natin dito sa Batangas. Dahil nandito sa Lipa, specifically. Proceed tayo next food trip. Sabi nga nila kung saan daw nakain ng mga riders dito sa Pilipinas, subok na subok daw na uuwi kong busog at masaya. At dito sa Lipa, ang J-Rich Lugawan at Mamihan ang bahala sa'yo. Isang maliit na hole-in-the-wall tindahan that serves lugaw and your special mami. Okay, Pops, grabe. Close tayo. Oo nga, para tayo maglalaro parang ng face dama. to face nga ako, perde gama. Pops, anong ito yung... J-Rich Lugawan Oo. at Mamihan. Okay, Yan. Pops, kaso lang, bad news. Oo, kasi sa sobrang sarap ng lugaw dito, ang bilis maubos. Hindi Ubus na natin yung... naabutan. Pero, Hindi natin ubusan, blessing okay in lang. disguise. Oo, Mamihan. Meron pa rin naman mami, tatry natin. kasi lugawan at mamihan naman siya. Oo. Sige, so makikita mo dito, actually very vibrant yellow, neon yellow yung color niya. Hindi ko alam kung may turmeric to. Ang bango eh, no? Ang bango eh, parang curry. Sige, tikim tayo sa baw muna. Oh, sarap. Good quality, mami. Mabawang siya, sobrang asin, sobrang mabawang. And then, hindi ko alam ano kaya, chicken stock kaya ito o beef stock. Parang ano eh. Parang chicken stock eh, no? Oh, perfect lang. Sakto yung pagkakalat niya. Higit sa lahat, napakalakas ng ulan, perfect na pampainit ng katawan. Pampainit yan eh, no? Ako lalagyan ko lang ng pepper to. Sige, ako rin. Pepper. Halagyan na lang din ako, Pops. Thank you. Okay, this time try ko yung may baga tsaka konting beef sila dito. Oh, look at this. Sorry hirap. Cheers. Anghang chilo, no? Oh. Parang bouncy ng noodles, oh. Oo, I mean, tama ka. Una sa lahat, noodles natin. Hindi mo siya sobrang lambot, may konting nguya ka. Oo. Tapos makapal siya, parang Mickey. Parang kumakain ng Mickey. Tapos alam mo, yung sili nila dito, ito talaga manghang. Little eh, no? Oo, tapos yung baga, yun yung pinaka-protina mo. Alam, nakakatuwa lang dito, sobrang hole in the wall. Hole in the wall. Ilang Talagang seaters ano lang eh. to? 1, 2, 3. Mga less than 10 seaters eh. Hidden in plain sight. Kung hindi mo alam na may lugawan dito, lalampas-lampasan Oo, mo. Pero totoo. hanapin mo lang yung marami nakaparada ng motor kasi paborito to ng mga riders. Oo. Pero malinamnam pare. Nagigits ko. Oo. Tapos, may puto rin sila. Sino ang gumagawa nito? Gawin ko dip ko konti. Oo. I-hydrate lang natin. Cheers. Cheers. Mmm. Okay.
Panalo yung puto, ha? Ang milky, ang... Oo, Diba? medyo creamy siya. Oo. Hindi siya parang normal na rice cake lang. Mas matamis-tamis na rin. Ang sarap. Sabi tamang pangontra doon sa Alam anghang mo ng ano gagawin ko? nila. O, ang gagawin ko, alam mo, ihuhulog ko na. Ihuhulog ko ng ating puto. Pwede ito pangontra doon sa anghang ng ano nila. Ay, eh. oo. Mas kuha tayo dito. Wala akong marireklamo. Kahit mainit ngayon, masarap talagang winoma, tumigot na mainit sa sabaw. Sorry ang sarap na mami, pero ang sarap na puto. Yung Totoo, puto diba? yung puto yung nag-stuck sa akin. Oo. Akalain mo, talagang talagang ano yan, kapartner ng mami talaga. Sila rin nagawa, eh, no? Sila rin yung gumagawa, oo. Freshly made din lagi yan. Kuya, paano mo na ako dalawa pang puto? Okay, hindi ko mapigilan eh. Isa pa ako. Dip ko pa ulit dito. May itlong nga pala. Nakot din ang itlong. Cesar, bago tayo mag-chess at magdama, hindi pa tayo yung huling breakfast natin. Balita ko may isa pa. Oo. Yun naman yung typical na talagang kilala ang lipa talaga na street food. Ay sige, wag mo sabihin sa akin na gusto kong hulaan yan. Yun. Anyway, Paps, proceed tayo ng last breakfast natin dito sa Lipa. Para sa huling breakfast natin sa Lipa, magpakabigatin tayo dahil literally ang lomi na order natin ay sobrang overloaded dito sa Quatogs. Madami na silang branches all over Batangas and some parts of Luzon. Kaya naman established na rin talagang pangalan nila pagdating sa Lomi Gaming dito sa Batangas. More na kami ni Jason ng pangmalakas ang lomi nila na punong-puno ng iba't ibang toppings. Halika, maglomi na tayo! Okay, last food trip natin. Tapusin natin ng higante. Ito yung ating giant lomi dito sa Quatogs. Paps, may binabanggit ka sa akin sa daming lomihan dito sa Batangas. Kaya dito sa Lipa, may something special dito sa Quatogs. Oh, very close to my heart kasi syempre as a Lipeño, gusto kong kumbaga spread the good word about lomi ng Lipa. Etong Quatogs is doing a good job. Talagang ito yung marami ng branches sa ibang probinsya eh. Even sa mga malls, may pwesto na rin yan. Totoo ba? Parang, kung hindi ako nagkakamali, close to 40 branches na sila. Ay, ganun karami. Ganun karami. So, pangmasa talaga siya. No? Pangmasa talaga. Saka talagang, kumbaga, siya yung yun nga, na nakakatulong siya para matikman ng ibang mga taga-ibang probinsya. Mga turista. Mga turista. Saka yung mga Batanggenyo na nasa ibang probinsya pag namimiss nila yung lomi ng Lipa. So, ganyan, babawasan mo muna yung mga toppings sa ibabaw. Okay, kasi sige. yan, pag hinalo mo ng gayaan, baka maglaglagan. So, pili na tayo ganyan. Anong toppings na gusto mo pa? Kahit ano ko. Bawasan Siguro yung baka, masarap din yan. So, ito may fried chicken. May fried chicken Fried din. chicken to, fried chicken yan, yan, fried chicken, yan. May fried chicken pala dito. Iangat na natin, fried chicken, yan. Uy, ang sarap naman nun. Saka itong Quatogs, ang isa sa pinakamalapot. Kasi yung isa pre, laki masyado nito. Sige, hati tayo. Parang ngayon lang ako nakita ng fried chicken sa Lomi, ah. Ayun, oo. Lapot, oh. Kasi ito, special talaga yan. Oo. Family size yan. Lagyan ka din namin ng bola-bola. Ay, sige. Yan, Perfect sige, yan. Diba dati may nakakain tayong mga classic na Lomi na country ingredients. Pero dito talaga sa Batangas, para na siyang ramen eh. Kumbaga, may kanya-kanyang twist, may kanya-kanyang toppings, kanya-kanyang add-ons. Kasi sa sobrang dami na lumihan, yung iba, syempre nag-iisip kumbaga ng gimmick na para makilala din sila. Ito yung mga ganito, marami ng toppings, may iba. Pero maganda sa Quatogs, kahit ganyan na maraming toppings na rin, yung pinaka-classic na sarap ng lomi, narinig pa rin. Okay, sige Paps, alam mo, tingnan ko yung Lomi mismo. Oo, ganun muna. Yung lomi muna, huwag muna sausawan. Lapot to. Okay, cheers. Cheers. Oh, that's just very, very eggy. Oo, Kung diba? may word na edgy, ito eggy. Di ba? Lasa-lasa Grabe, itlog. Oo. Oo. Tapos dyan pumapasok yung classic na sarap ng lomi ng Lipa na kailangan ng sausawan. Kumbaga para lumabas talaga yung sarap niya. Mas grabe talaga yung lapot niya, no? Mm. Ibang klase. I mean, nakakatulong talaga yung texture din sa experience. Oo. Sige, Paps, ito na yun. So, gumawa na tayo ng toyo mansi. Oo, na may sibuyas. Lagi yan. Kuha ko ng medyo maraming sibuyas.
Tapos lalagyan ko na ng chicharon. Ay, sige. Oo, ako rin. Para Konting nandiyan yung... toppings. Tapos yung kikiam ko. Ito, meatballs. Chicharon, kikiam, meatballs. Cheers. Part ng experience sa pagkain ng Lipalomi, yung slurp, tapos yung mabagal yung pagpasok sa bibig mo kasi Ay, yung ganun ba? lapot. Yung Para ganun. pala na itong Batangas ramen. Yun, ganun. Oo, kasi yung slurp Kasama talaga. yun. Ano rin no? More than the taste, the ingredients is the experience. Experience, no? oh. Tsaka Ganun yung talaga ano, yun. yung camaraderie sharing. Oo. Na pare-pareho kayong dito nag-almusal. Kasi ngayon lang ako naka-encounter ng fried chicken sa Lomi. Yan, sabawan ko konti. Okay. Bawi, di ba? Okay. Yung alat eh. Ang hanap ko sa toppings, kahit ano pang mga add-ons yan, basta sa akin personally, gusto ko yung crispy pa rin. Yun ang gusto ko na hinahanap ko na toppings sa Lomi. Just like fried chicken goodness na nilagay mo sa malapot na sabaw, na malasang sabaw. Kumbaga overloaded yung experience mo eh. Tama. Overloaded ng textures, overloaded ng flavors. Sarap, daming ganap. Kumbaga historically, traditionally, Oo. more on ano yan, more on merienda. Pero, pag nagising ka tapos medyo maginaw, tapos naghahanap ka ng something heavy, na gusto mo ang kain mo, merienda na, Lomi ang kinakain for Oo, kasi breakfast. mabigat talaga Mabigat siya, no? talaga siya, oo. Sige, ito alam mo, gusto kong subukan itong part nito. Meron pala dito parang pork. Alam mo, samahan ko na rin ng konting Shanghai. Yun. Totally may Shanghai na rin. Kuha ko ng konting sibuyas. Okay, cheers. Siya like an ultra savory Batangas goodness. Batangas in a bowl, parang ganun. Parang ganun. Kasi ako growing up, nakasanayan ko yung either special lang or regular. Oo. Special lang, special. Pag gutom ka, regular. Pag yung tamang merienda lang. Tapos nauso na yung mga ganito, yung mga for sharing. Kasi tama yung sabi mo kanina, yung sharing a meal together. Pamilya kayo na mag-aalmusal on na Saturday or na Sunday. Tapos ito yung pagsasaluhan nyo. Parte yun na experience. Okay, okay. It's more than just the food, no? Tama, oo. Tsaka nito, no? Hindi mo lang pwede almusal, pananghalian, dinner. What a way to end our breakfast food tour dito sa Lipa. Jaysar, maraming salamat. Isa mga tayo. Cheers. Cheers. Kung usapang putok-batok na pagkain abadine sa Batangas ay di ka mahirapan maghanap nito. Laman loob, iba't ibang prito na pagkain, at iba't ibang umaapaw na putahe ay mahanap mo dito. Kaya naman, ngayong araw, may mission kami ni Jaysar na kumain ng hindi lang putok-batok pero dapat ay masarap na pagkain ng Batanggenyo. Jaysar, how are you, pare? I'm okay. How are you, pare? I'm doing fine also. Yeah. Pops, for today, saan tayo pupunta? Ibang bayan naman ng Batangas. Pupunta naman tayo sa Malbar. Uy. Kapit-bahay to ng Lipa City. Medyo underrated din kasi ang mga tao iniisip pag food trip Lipa City pero Okay. ang hindi nila alam, marami ring masasarap din sa Malbar. Okay, tapos bukod dyan, syempre, pupuntahan natin. I mean, siguro iba, natikman na natin sa Batangas. Pero dito, may mga sarili silang sikat na pangalan na nagbebenta nun, like ng mga Lomi. Oo. Mami. Kasi, kumbaga may mga pambato rin sila sa mga Lomi, Chami, sa Pancit Tostado. Oo. Saka meron sila ditong Mami na wala sa ibang bayan ng Yan yung Batangas. inaabangan ko. Alam mo, Pops, ha? Ilang beses na rin ako punta ng Malbar, pero hindi Oo. pa nakagawa ng comprehensive food tour. Oo. Ngayon, punta tayo sa 4 na sikat na kainan dito. Oo, tapos meron pa tayo isang pupuntahan, factory naman ng Jumbo Binondo Ay, Siomay. totoo ba? Halos lahat ng sikat na cart dito na nagtitinda ng Binondo Siomay doon kumukuha. Doon pala kumukuha doon? Oo, doon nga. Anyway, Pops, ready na ako. Ready ka na ba? Ready na ako. Chura. 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 Reggie, okay ka na? Sabi mo, chura. Chura. Unang putok-batok food trip ay ang unique yet very delicious na pansit ng Batangas na tinatawag na Pancit Tostado. At dito sa tostadong gisado sa kubo ay isa sila sa mga the best na nagsaserve nito sa Malbar. At meron ka rin choice ng overloaded fried toppings. Kaya naman, nagpaluto na kami ni Jaysar.
Okay, pare, unang food trip natin dito sa Malvar, Batangas. Pare, ito yung pansit tostado, tostadong bisado sa kubo. Oo, tama. Kasi ito nagsimula dati, literal na kubo. Tanda ko nung una kong nakainan to parang parang pandemic era nun eh. Talagang papasok ka pa sa medyo looban. Kubo style pa talaga kubo to. style. Okay, so kung pansit tostado, Paps, remind lang natin sila, ano ba yung importansya ng pansit tostado dito sa Batangas? Ang pansit tostado, yan kumbaga sa lahat ng mga pansit din sa Batangas. Ito na yung parang pinakabago, pinakabunso ng ano yan. Pero sumisikat na rin niya kasi kakaiba. Parang yung anong naiisip mo na Korean na Jajangmyeon. parang ganun. Pero ibang-iba yung lasa niyan. Kakaiba. Ang nagpapakulay dyan, kasi yung iba iniisip baka ano daw squid ink o ganyan. Hindi. Ang pampaitim dyan, yung tinatawag nila na caramel. Yung? Oo. Caramel yon, pero hindi yun hindi matamis hindi caramel na caramel talaga. Nabibili yan sa mga palengke, lalo na sa palengke ng Lipa, yung nagpapano dyan. Anyway, Paps, bago tayo sa main event, habang sizzling pa tong Habang sisig sizzling natin, pa, oo. tirahin na natin to. So, haluin ko na, Paps, ha? Oh, sige, Ito pa sige. naman nagagamit kutsara ako. Kasi pwedeng toppings din yan ng mga pansit nila Ay, eh. ganun ba? Oh, kaso Pwede itong natin overload, i-try din walang yan mamaya. walang sisig kaya. Sige, Paps, ako kuha na ako Sige, konti. sige. I mean, uy, masarap. Harap ka. Medyo manamis-namis, no? Manamis nga, oo. I mean, yung green chilies na tunaw na rin. Crunchy, chewy, sizzling, smoky. Mainit, oo. Ito yung tinatawag namin na pupor. Pupor. Basically, chicharon. Oo. Sila daw ang gumagawa niyan. Dapat pala may suka tayo dito. Kailan, Jason, suka ba yan? Yan! Ah, yan. Tapang yan. Suka ba yan? Pero bakit may pangalan? Bakit si JD. JD? Kaya kita mo naman, no? Alam mo, matagal nang nakababad yung mga sili, sibuyas, bawang, pepper na yan, eh. Oh. Yan. Shot, Okay, shot, shot shot pare. puno, shot puno. Oo, dahan-dahan lang. Medyo... Yan. Yan, Para so, sa akin ako. Yan ako to, yung medyo may upor. Parang chicharon lang na yan. Malutong, may konting hangin, may taba. Sarap. May konting Isuka laman. natin. Yan. Halatang babad na yung sili tsaka bawang. Lasang-lasa na yun, no? Okay, Pops, ito na yung main event Main natin. event, no? Tostado. Yan. Overload, no? Overload to. Bali, merong pork chop, saka merong chicken, saka itlog. Sige. Saka to, may mga atay na yan, saka giniling na baboy. Tostado muna ako. Yan, tostado muna. Cheers. Cheers. Sarap. Panalo yung atay, pare. Alam mo, unang sa lahat, tadapo sa labi mo. May konting saltiness, may konting tamis, pero para siyang moron, alam mong soy sauce eh. Oo, tama. Kasi may bukod sa caramel, may soy sauce pa na nilalagay ng pampalasa yun, eh, no? Sarap ng atay. Oo, atay. Atay, maniwala. Kita-kita, eh, no? Oh, pero kakaiba eh, no? Tapos kita mo nung kaya sobrang lasa, kita mo nung niluluto kanina, talagang kinakayod yung kawali, eh, no? Basically, tinutosta talaga. Tinutos na talaga, Tinutos na. kaya tostado. Sarap. And dyan talaga kailangan, may kanin yan. Kasi yung lasa niya, yung alat niya, Okay. yung kanin yung magbabalanse dyan. Kuha ko konting itlog. Saka syempre yung ulam niyan. Kuha ko konting itlog. Konting tostado. Pork chop. Kuha ng konting pork chop dito. Yan. Pops, lagyan na rin natin ng sausawan. Bali, konting toyo na lang. More on more on calamansi. Okay. Pero sa tostado, yun yung proof na ang mga Batanggenyo, napakahilig sa sausawan. Well, Alam mo, bagay nga sa kanin. di ba? Uulamin, eh, no? Sobrang malasa siya. Nilagyan mo pa ng extra protina mo. Oo. Extra texture. Yung I mean, lutong. breaded pork chop yun lang yung malasa nun. Oo. Pero, okay ba? Alam mo, sabi ko nga, maraming klaseng pansit sa buong Pilipinas, pero the same tostados na sobrang unique. Oo, sobrang unique. Pag nakita mo, ano yan, di mo alam po anong flavoring ginamit, anong ingredients Oo. na ginamit. Wala, parang walang kawangis eh. Wala. Kasi kunyari, pansit kabagan, medyo may katulad siya, pansit gisado, meron pansit malabon. Tama. Itong tostado, very unique talaga. Very unique. Lagi dito sa Batangas. Yeah. Ito may fried chicken dito kasama. Ito, ibang order na ito. Nagpa-add na lang kami. Diba, cheers. So, hindi siya heavy, heavy buttered siya, pero in a good way. Oo. Flavorful naman yung butter, eh. Sarap. Sarap ng may suka, no? Oo, what a way to start. Lahat masarap.
Anyway, Paps, unang food trip pala dito sa Malvar. May iba pa tayong pupuntahan. Ready pa ako. Ang Mami ay sikat na putahe sa buong Pilipinas at dito sa Malvar ay meron silang tanyag na mamihan na sikat para sa kanilang ulo ng baka. At hindi lang yan dahil kahit anong laman loob ay pwede mong makain dito. Kabilang na rin ang bat and balls na tinatawag or basically, itlog at ari ng baka. Welcome to the legendary Buningning's Mami. Ilang taon na nagsaserve ng very comforting mami para sa mga taga Malvar. At hindi lang ito pangkaraniwan dahil ang lapot ng kaldo at ang ingredients ay sobrang espesyal. At di na kami nagpatinag at umorder kami ng overloaded mami nila. Okay, pare. Pare, ibang klase dito, Grabe, no? Ito yung monster mami ng Buningning Mami. Oo, mapapabuningning ka talaga. Ang laki ng ulo na yun. Alam mo yung kung paano i-describe ko? Ikaw i-describe ko to, Trifecta yan eh. Okay. Mami siya, Mm. tapos merong lamang loob ng Goto, Batangas, tapos may lapot ng Lomi ng Batangas. So Yan, para yan. tong Batangas Holy Trinity. Yun mismo, Sabi yun pa, na yun. binuhat ko kanina yung ulo, pare. Parang Workout, lumaki eh, no? yung, ano ko, Oo, napapaglas nadagdagan ako ng protein eh. Oo. Anyway, Paps, sige, simulan natin. Huwag tayo paligoy-ligoy. Alam mo, magsasabaw muna ako. Oo. Kita mo, ang lapot eh, no? Oo. Ito sasabihin ko sa'yo, ito talaga ay kulang ang timpla niyan by design. By design. Oo, Okay. sabi ni boss, yan ay talagang kailangan mong palasahan talaga. O sige, pero okay lang. Tignan Pwede muna lang, natin lang. Kasi kung minsan, iba sa ibang panlasa, pwede na eh. Alam mo, nagigets ko siya sabi mo, Oo. nakulang. Para tong ano eh, anong pangalan mo sa Binondo? Maki? Maki, Yung medyo, parang medyo ganun. Pati kulay eh, no? Pati texture. Dati texture. Eh, Babs? Eh di, lipat lang para... Oo. Tapos halo-halo na ang lamang Sige, loob kahit niya. ano na, may tuwalya, are, Oo. pat and balls, may karne. No? Yata ito kasi binuhat mo Ay, kanina, sige, deserve oo, mong kumain deserve yan. mo. Thank you. Yan yung pinaghirapan mo kanina. Tapos, Timplahan na. lagyan mo ngayon ng sausawan. Okay, sige. So meron na tayo dito patis, sibuyas, sili, kalamansi. Oo. Yan. Okay, cheers. Just so rich, pare. Freaking eh, no? rich. Oo, no? Mas mayaman pa to kay Manny Villar. Rich collagen. May collagen. Oo. Oh, collagen. Mas makinis pa ang mukha nito kaya, no? Sige, ano? Wala. Yung sabaw niya, napaka-smooth and creamy, Oo. no? Di pero sarap. I mean, tama ka nga, no? Nung nilagay mo yung sibuyas, patis, kalamansi. Oo. Okay, parang nadagdagan ng level 5. Oo, Yung lumabas. sabaw niya, oo. Laking difference, eh, no? Laking difference. Kaya every time nag-vlog ako yun, sinasabi ko talaga yun. Tapos ang lambot din ng karne. Oo. Tapos nakakatulong din spring onions, yung fried bawang. Sarap. And speaking of karne, yan, kaya sabi ko kailangan nating umorder ng kanin. Ito, di ko alam anong parte to. Actually, merong mga ari din dyan eh. Oo. Malinis luto. Di ba? Malinis. Tagal na itong buningning na to. Ito to. Kaya talaga master na yun. Oo, ang daming kumakain talaga. Dami, di ba? Ito lang din siguro, ano, no? Kahit hindi sa Batangas eh, kahit sa Manila o sa parte ng Pilipinas. Oo. Ito yung mga kainang institusyon. Tama. Hindi kailangan malaking restaurant, hindi Maliit kailangan lang. magarbo. Maliit lang. Pero yung mga kumakain dito, loyalista. Loyalist na, maghihintay ka ng ano, parang para sa retiro, maghihintay ka sa likod. Oo nga, kanina, no? Oo. Nakakaya na nga, eh. Oo, Oo, nga. eh. Meron tayong squid. Ay, Squid. joke lang. Tumbong to. Oh. Sige, tig-isa lang tayo. Sige. Speaking of ano, maganda sa mga toppings ito, iba't ibang texture eh, no? Meron may Oo, may makunat, taba. may taba. From noodles to another kind of noodles. Ngayon naman ay titikman natin ang special lomi at chami dito sa sikat na JRK Lomi House. Maraming lomihan at chamihan dito sa Batangas, pero isa sila sa talagang institusyon pagdating dito. Overloaded ng putok-batok goodness ang kanilang lomi at kahit ang kanilang chami. Okay, grabe, pare. Alam mo, kanina kala ko putok-batok na. Ito pala mas putok-batok pa. Putok-batok saka putok tiyan.
Kasabihan sa Batangas, sa putok ng bulkan may nakakaligtas, sa putok ng tiyan ay wala. Ay, wala. Dali tayo din eh. Delikado. Anyway pare, so ito, sikat din sila sa Lomi tsaka sa Lomi Chami. saka Chami. So parang Malbar's Pride din to. Oo, natimusan ko to siguro mga 4 years ago, na-miss ko bigla yung lasa, kaya nirecommend Alam mo, ako na J-Sar, sa alam ito. mo maganda gawin dito? Yung ultimate vlogger reaction. O sige, sige. 1, 2, 1, action. Mukha natin tanga doon. Next, okay. So gawin ko, sige Paps, kuha na ako dito. Sige, Bahala sige, na, sige, ikaw na oh. bahala. Kuha ng konting Lomi dito sa plato natin. Yung kikiam nila dito, Ay, oo homemade nga. ah. Ay, kikiam. Titirahin ko kikiam. Tsaka yung rebusado, yan. Sige, saan ba yun? Ito, no? Yan, yan, yan. All the way na ako. All the way na. Oh. Sibuyas toyo. No, ako din, alam ko na lasa nito, kaya alam ko na ang Oh, adjustment dito. Paano yung kikiam? Sarap, no? Iba talaga pag homemade eh, no? Oo, sarap. Oo. Nasabi mo kanina, yung mga Batanggenyo talaga may mga homemade kikiam yung mga bawat lumihan eh, no? At bawat lumihan, iba't iba talaga yung lasa ng kikiam nila. Oo. Kahit una sa lahat yung kikiam niya, it was on the sweeter side. Oo, tama. Pero may konting patty texture. Mm. Tapos, yung rebusado pare, alam mo kanina parang hindi ko kumain ng taba eh. Masarap. And then, syempre, typical na Lomi, malapot, maitlog, ma-pepper. Masarap. O, sibuyas dito, meatball, tsaka pupor. Ang hirap to meron sa Batangas. Putok-batok kung putok-batok eh, no? Anyway, Pops, ang sarap ng Lomi na yun. Pero may nakita ko dito, Yun, no? ano to? Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Pero Pops, sa ilang putok-batok na Oo, tayo eh. Sabi nga nila, di ba? Sabi nga ni Lord, share your blessings. Share your blessings, So oo. maghanap ako ng random customer. Random, oh, sige. Kasi yung kakain nito, tingnan natin yung Yung reaction ko yung nasa bandang kaliwa mo, random, Oh, very ito, random yan. customer. Hi, sir. Is it okay if you eat this chicharong bulaklak? Sure, pangarap ko kung kumain nito. Ay, ito na po yung matutubod na. Sige, kuha po kayo, sir. Sarap. Sarap po talaga. Thank you, sir. Sa inyo na po yan. Thank you. Ayan. So, alam mo, minsan natutuwa ako pag nakakapagtulong ka sa kapwa. Eh. That's your good deed of the day. Good deed of the day. Punta na tayo dito sa isa pang bestseller nila. Yung Chami. Chami na kailangan mo mag-dive in, pare, dahil yung taas niyan, punong-puno rin ng mga Tingin pritong. ko patakan ng toppings yan. So yung May mga itlog toppings pa. naman niya, pareho lang nung sa Lomi, except yung itlog. Kasi ang Chami, may itlog talaga yan. Sige, kuha ko. So, may pechay bagyo din yan. Lagay ko sa plato ko. Kuha ko ng pechay bagyo, kuha ko ng meatballs. Ako pupor sa akin, pupor. Sige. Harap. Lasa mo yung gulay, no? Oo. Yung Pechay Bagyo, no? Hindi, syempre, I mean, obviously, nandun yung pechay bagyo, pero ang pagkakaiba, nanuot. Oo, nanuot. Parang siyang nalaga. Oo. Moron gisado style eh. Oo, Pansit gisado. na medyo matamis, ano? Na may konting tamis. Iba kasi yung chami talaga sweet style Oo, talaga. Ito oo. hindi. Kasi lasa mo yung Ito, konti gisado lang. flavor. Pero sarap. Malinamnam. Ngayon, gets mo na kung bakit itong dalawa yung bestsellers nila. Oo. Alam mo, ano nga eh, no? Marami na tayo nakaing chami, lomi, tostado, Gisado. different kinds of noodles, gisado. Oo. Pero kada stall talaga, kada kainan, kada restaurant, may kanya-kanya talaga ibubuga. Oo, may kanya-kanya. Nandiyan yung base na recipe na talagang pinasa-pasa na from one Family, lumihan to the oo. next sa mga family. Pero talagang lagi may kailangan meron silang sariling twist nila. Galing. Oo. Anyway, Pops, hindi pa tapos yung food trip natin. May isa pa tayong pupuntahan at marahil ito yung pinakasikat na siomayan Oo. dito sa Malbar. Oo, yun nga mismo. As food trip, lumayo naman tayo sa noodles at pumunta naman tayo sa umuusbong na siomayan sa buong Batangas. Ito, ang Rowan Dim Sum. Nagbebenta sila ng tinatawag na colorful jumbo siomay sa buong Batangas. Sobrang sikat ng siomay sa buong Pilipinas sila sa Batangas, Metro Manila. Pero paano sumikat yung siomay nyo? Bakit ito sumikat? Anong meron dito? Actually, sir, sikat na si Jumbo Siomay sa Manila pa lang. Nagkaroon kami ng idea na why not lagyan namin ng ibang flavor, ng ibang color, para maiba-iba naman, hindi yung katulad ng Jumbo Siomay sa Manila na pork lang and white lang yung color. Ilan yung ano nyo? Ilan yung mga sinusuplayan nyo ng jumbo siomay nyo at nakakailang pieces kayo per day? Nung January, nag-boom siya, naging 5,000, 10,000.
And now, parang nagpo-produce na kami ng 20 to 30,000 na din. Marami tayong nakain na iba't ibang Batangas street food, local foods, Batangas. Pero hindi ko nakakain ng siomay dito sa Batangas, dito sa Malvar. Pero may tiwala ako sa'yo, may tiwala ko kay Marina. Sabi yung kakaiba daw to. Ayun, yung mga kinakain natin jumbo siomay sa Binondo, makakain na natin dito sa Hindi Malvar. nakakatawa. Pre, hindi po nakakatikim nun. Oo. Yung mga jumbo siomay sa Manila. Sorry Binondo, sa Malvar una makakatingin si Pops Chewy ng jumbo siomay. Dito sa row What? 1. Anyway, Jaysar, excited na ako kumain ng jumbo siomay dito sa Malvar. Miss Maria, sabihin natin, Tara! May sistema na at pakinari ang paggawa ng kanilang siomay. Kaya naman di na nakakataka kung paano sila nakakasupply ng libo-libong siomay sa buong probinsyang ito at kalapit lugar. Pero ang tanong, malaki at jumbo nga to. Pero, masarap nga ba? Aba, hatulan namin yan ni Jaysar. Okay, pare, nasa labas na kami. Yung siomay cart nila dito sa Roman Dim Sum like no other. Mother, father, look at this color, pare. Ang ganda. Oh, Ito yung pinakamakuli ng siomay na nakita ko. ito yung nagte-trending sa Maynila. Ah, Meron na rin sponsor. din sa Malvar. Oh. Tayo paligoy-ligoy. Alam mo, Oo, lalagyan ko yun ng... Sige, Siyempre. tirahin na natin. Oh, kalamansi. Siyempre. Sili. Siko, naparami. Chili. Dali tayo dyan. Tapos, toyo. Yup. Okay, ayan. So, lumipat na kami dahil umuulan na. Okay, so makikita mo, ito na yung colorful siomay natin. Jaysar, pikit ang mata. Hindi ko alam kung nung pipikit ko yung mata ko. Bahala na ko nung matutusok ko. Yun yung makakain ko. Ay, ano ba ta? Namatusok, yan problema. Namatusok. Yan, ito. Anong kulay kaya? Ayan. Okay, green, pare. Green yung nakuha ko. Ano ba yung green? Anong flavor to? Dynamite. Cheesy dynamite. Cheesy ito, dynamite. white Ikaw? pork. Oh, classic. Cheers. Classic. Cheers. Okay, nandun nga yung dynamite. Yung anghang nandun, yung chili. Ito yung pork talaga. Oo. Lasa nga yung pork. Ang kapal ng pork, no? Ang kapal. Saka yung may parang mga konting ano pa, yung mga konting pork bits pa yung medyo buo-buo pa. Yung sa mga ano, yung chili oil Yung wrapper niya malambot. Oo. Chili oil, perfect sa anghang. Yung fried garlic, nakakatulong din. Ano tayo? Tikman ko naman yung orange. O sige, ako naman yung dynamite kasi parang sige. ako sa ano mo description mo Ano ba itong orange? Ano to? Beef. Ito beef siomay naman. Same flavor profile. Ito, iba lang yung karne. Sarap! Mas sa akin yung beef. Ito naman yung yellow. Ano to? Chicken. Alam mo yung mga beef meatballs sa mga ano? Sa mga hot pot. Parang ganon. Sa akin naman yung chicken, parang siyang, alam mo yung sa molo. Okay. Parang ganon. Uy, Miss Iloilo Maraming kainan na, maraming street food ka makikita sa Batangas. Pero kahit pa paano, siyempre, habang nagmo-modern yung panahon, nagmo-modern din yung klase ng pagkain. Katulad ng creativity. Anyway, Paps, what a way to end our Malvar food tour. Mga klase. Cheers tayo. Huling siomay, cheers. 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 Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating Malvar food tour. Actually, dito rin nagtatapos ang ating Batangas food series. Oo nga no? Jaysar. Kala ko walang katapusan pero natapos din. Lahat ay merong hangganan. Pero hindi ibig sabihin may hangganan, ay bawal lang umulit. Oo, pwedeng umulit. At Next time marami ulit. pa tayong pupuntahan sa Batangas. Napakarami pa. Panigurado maraming Batanggenyo nagtatampo ngayon. Uy, hindi yung pinuntahan bayan ko. Oo. Susunod pupuntahan namin ni Jaysar. Abang O lang kaya, kayo dyan. panigurado sa channel ni Jaysar, baka iba doon ang puntahan niya na. Oo, At may mga pupuntahan pa siya. Oo, puntahan nyo lang yung channel ko. Mag-subscribe na rin kayo. Jaysar Recinto. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat, Jaysar. It's been a fun few days. It's a pleasure. Roaming around Batangas and eating some good Batangas food. Okay. Maraming salamat sa panonood. Follow niyo na si Jaysar, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, X, Y, Z. Ako si Chewy, kasama si Jaysar dito sa Batangas. Nagsabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang! 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 Imposible lang. Kuya Jun, sabihin mo, bang! Kuya Jun, wait lang! Wait lang! Sabihin mo, Kuya Jun! Kuya Jun, sabihin mo, bang! Bang! Anyway, pare, excited na ako. Tara. Sabihin natin, Mami. Tara. Mami tuloy. Sabihin natin, Mami. Saba. Sorry. At hindi siya puro rapper pag kinakagat mo. Ayoko na siomay na gano'n, yung puro rapper. Alam mo siya, pag may siomay na puro rapper, hip-hop na yun. Nice. Nice. Pwede. Hawak! Sumasabit. Hawak. Sorry. Last one.